Magandang araw! Welcome to Pilipinas Update Global Tri-Media News Program. Ako po si Arnel Sestoso ng NGO TV Network. Kasanib po sa ang FLM TV Network at Mindanao Daily News Network na maghatid sa inyo ng balita mula Pilipinas, Estados Unidos at buong mundo para sa kauna-unahang Tri-Media News Program. Ito po ang Pilipinas Update Global. Sa mga balita, Pangulong Marcos nagbigay ng ika-4 na State of the Nation Address, seguridad at serbisyong panloob. Binigyang diin sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address o SONA nitong July 28, 2025, muling humarap si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa sambayanang Pilipino at sa mga mambabatas upang ilahad ang kalagayan ng bansa sa mga nagawa ng kanyang administrasyon at mga plano para sa hinaharap. Sa gitna ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea, binigyan din ng Pangulo ang pagpapalakas ng ugnayan at kooperasyon ng mga kaalyadong bansa gaya ng Estados Unidos, Japan at Australia. Aniya, mahalagang masigurong ligtas at protektado ang pambansang teritoryo ng Pilipinas sa pamamagitan ng matatag at diplomatikong alyansa at modernisasyon ng sandatahang lakas. Bukod sa usaping panlabas, nangako rin ang Pangulo ng seryosong reforma sa loob ng bansa. Isa sa mga pangunahing binigyan ng pansin ay ang pagtugon sa korupsyon, lalo na sa mga proyekto sa kontrol ng pagbaha na aniyay nababalot ng anomalya. Inatasan niya ang mga ahensya ng gobyerno na magsagawa ng masusing investigasyon at panagutin ang mga sangkot sa maling paggamit ng pondo. Dagdag pa rito, tinutukan din ni Marcos Jr. ang pagpapabuti sa mga batayang serbisyo publiko tulad ng edukasyon, kalusugan at infrastruktura, mga serbisyong lalong pinuna ng publiko kasunod ng naging resulta ng midterm election. Sa pagtatapos ng kanyang talumpati, nanawagan ng Pangulo ng pagkakaisa at patuloy na pagtutulungan ng bawat Pilipino upang makamit ang mas ligtas, mas progresibo at mas maunlad na Pilipinas. Pangulong Marcos tiniyak ang matatag na alyansa kontra banta ng China, nangakong sugpuin ang korupsyon at pahusayin ang serbisyo publiko. Sa kanyang makabuluhang State of the Nation Address sa SONA ngayong 2025, muling pinatunayan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kanyang paninindigan para sa soberenya ng bansa at integridad ng pamahalaan sa harap ng lumalalang tensyon sa South China Sea. Binigyan diin ng Pangulo ang patuloy na pagtatatag ng ugnayang pangseguridad at pang-ekonomiya ng bansa sa mga bansang kaalyado gaya ng Estados Unidos, Japan at Australia. Ayon kay Marcos, ang alyansang ito ay mahalagang sandigan upang mapanatili ang kapayapaan at depensa ng bansa, lalo na sa gitna ng panggigipit ng China sa West Philippine Sea. Ito ay hindi laban, kundi pagpanig sa kapayapaan, ani Marcos, habang mariing kinikilala ang papel ng mga kaalyado sa pagpapalakas ng kakayahang depensibo ng bansa. Bukod sa usaping panlabas, ipinaabot din ng Pangulo ang kanyang matibay na posisyon laban sa korupsyon, partikular sa mga proyektong may kinalaman sa flood control o pagpigil sa baha. Ani Marcos, may mga ulat ng anomalya sa ilang proyektong pinondohan ng gobyerno at sisiguraduhing mananagot ang mapapatunayang sangkot. Dagdag pa niya, isa rin sa kanyang pangunahing dayunin ay ang pagpapabuti ng transparency o pagiging bukas ng pamahalaan sa mamamayan. Inilatag niya ang mga plano para sa digital governance, mas mabilis na serbisyo at pagbibigay ng kapangyarihan sa lokal na pamahalaan upang mapabilis ang aksyon sa mga pangunahing pangangailangan. Sa huli, nanawagan si Pangulong Marcos ang pagkakaisa at panibagong sigla sa pagharap sa mga hapon ng bansa, mula sa mga banta sa teritoryo hanggang sa mga isyong panloob gaya ng katiwalian at kakulangan sa serbisyo. Korte Suprema binasura ang impeachment laban kay BP Sara Duterte.
Inilatag ang limitasyon sa bilang ng impeachment kada taon. Isang makasaysayang desisyon ang inilabas ng Korte Suprema ng Pilipinas ngayong July 25, 2025 matapos nitong ideklarang unconstitutional o labag sa saligang batas ang impeachment proceedings laban kay pangalawang Pangulo Sara Duterte. Sa boto ng mayorya, iginiit ng Korte Suprema na ang nasabing impeachment case ay labag sa itinakda ng konstitusyon na nagsasabi isa lamang ang maaaring maisampang impeachment case laban sa isang opisyal ng pamahalaan sa loob ng isang taon. Dahil dito, hindi na maaaring magsimula ang panibagong impeachment proceedings hanggang sa kalagitnaan ng taong 2026. Ayon sa mga legal na eksperto, ang desisyong ito ay may malaking implikasyon sa kasalukuyang political landscape ng bansa at nagpapakita ng kahalagahan ng malinaw na pagsunod sa mga limitasyon at proseso ng ating batas. Matatandaang isinampa ang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte ng ilang mambabatas mula sa oposisyon batay sa umano'y mga paglabag sa kanyang tungkulin. Ngunit matapos ang masusing pag-aaral ng Korte Suprema, ito ay ibinasura batay sa teknikalidad na taliwas ito sa itinakdang isang impeachment case lamang kada taon. Sa panig ng pangalawang Pangulo, malugod niyang tinanggap ang desisyon ng Korte Suprema at tinawag itong tagumpay hindi lamang para sa kanyang opisina kundi para rin sa integridad ng batas at demokrasya sa Pilipinas. Itong kasapi ng NPA, patay sa engkwentro sa Masbate. Hukbong Sandataan, patuloy ang pagsugpo sa insurgency. Pitong hinihilalang kasapi ng New People's Army o NPA ang nasawi matapos ang isang matinding sagupahan laban sa tropa ng militar sa bayan ng Uzon, lalawigan ng Masbate. Ayon sa ulat ng Armed Forces of the Philippines o AFP nitong Lunes, July 28, 2025. Ayon sa paunang ulat ng militar, nagsasagawa ng combat operation sa mga sundalo sa naturang lugar bilang bahagi ng kanilang kampanya kontra insurhensiya nang masabat nila ang isang grupo ng rebelde. Nagkaroon ng palitan ng putok na tumagal ng halos kalahating oras na nauwi sa pagkamatay ng 7 rebelde at pagkakakumpiska ng ilang mataas na kalibre ng armas at mga subversibong dokumento. Walang naiulat na nasugatan o nasawi sa panig ng pamahalaan. Sa isang pahayag, sinabi ni Lieutenant General Fernando Reyes, tagapagsalita ng AFP Southern Luzon Command, na ang tagumpay na ito ay patunay na patuloy ng paghina ng hanay ng rebeldeng grupo. Mula sa libo-libong kasapi noong dekada 80 at 90, tinatayang nasa 900 na lamang ang armadong kasapi ng NPA sa buong bansa, batay sa pinakahuling datos ng militar. We will not stop until we bring lasting peace and development in the countryside, ani Reyes. Dagdag pa ng militar, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng gobyerno
sa mga lokal na komunidad upang hikayatin ang natitirang rebelde na sumuko at pagbalik loob sa pamahalaan. Matatandang bahagi ang lalawigan ng Masbate sa mga lugar na itinuturing na hotbed ng armadong tunggalian sa rehiyon ng Bicol. Gayunpaman, ayon sa AFP, unti-unti nang nararamdaman ang epekto ng whole of nation approach ng Administrasyong Marcos upang tuldukan ang matagal ng sigalot. Palawan, nagpatupad ng 50 taong moratorium sa pagmimina upang protektahan ang kalikasan at katutubong komunidad. Isang makasaysayang hakbang para sa pangangalaga ng kalikasan at karapatan ng mga katutubo ang isinagawa ng pamahalaang panlalawigan ng Palawan matapos nitong aprobahan ng isang 50 taong moratorium o pansamantalang pagbabawal sa pagmimina sa buong isla. Ang desisyon ay bilang tugon sa tumitinding global na demand para sa nickel, isang mahalagang sangkap sa paggawa ng baterya para sa electric vehicles at iba pang teknolohiyang may kinalaman sa renewable energy. Sa kabila ng malaking potensyal nakita mula sa pagmimina, pinili ng lokal na pamahalaan na unahin ang kapakanan ng kapaligiran at ang kabuhayan ng mga katutubong pamayanan sa lalawigan. Ayon kay Palawan Governor Eliodoro Delgado, hindi pwedeng ipagpalit ang kinabukasan ng kalikasan at ng mga Palawenyo sa panandaliang kita. Ang moratorium ay hakbang upang mapanatili ang likas na yaman at maiwasan ang pagkasira ng mga kabundukan, kagubatan at karagatan ng Palawan. Batay sa ordinansang pinagtibay ng Sangguniang Panlalawigan, ang moratorium ay magkakabisa agad at magtatagal ng 50 taon. Sakop nito ang lahat ng uri ng large-scale mining operations, lalo na sa mga lugar na itinuturing na critical biodiversity zones o tahanan ng mga endangered species. Gayunpaman, umani ng reaksyon ang nasabing hakbang mula sa ilang sektor ng pambansang pamahalaan, partikular sa Department of Environment and Natural Resources o DENR at Department of Trade and Industry o DTI na nagsasabing maaring maapektuhan ang mineral development agenda ng bansa at mga dayuhang mamumuhunan. Sa kabila nito, suportado ng maraming environmental groups, indigenous organization at mga lokal na residente ang panukala. Ayon sa kanila, Palawan is the last ecological frontier of the Philippines at dapat itong mapanatiling buo at ligtas mula sa mapanirang industriya ng pagmimina. Ang 50 taong moratorium sa Palawan ay inaasahang magsisilbing modelo para sa iba pang mga probinsya sa bansa na nais balansehin ang ekonomiya at pangangalaga sa kalikasan. Marami sa mga senador ang susunod sa ruling ng Supreme Court na walang jurisdiction ng Senado sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte ayon kay Senate President Jinggoy Estrada. Inamin ni Estrada na isa siya sa mga senador na naniniwala na dapat sundin ang ruling ng Supreme Court na wala na silang jurisdiction matapos ideklarang unconstitutional ang Articles of Impeachment matapos malabag ang tinatawag na one-year bar rule. Malinaw ang sinabi ng Korte Suprema, wala kaming jurisdiction. Infirm yung pinahal ng House, wala na kaming hihintayin, ani Estrada. Bagaman at napagkasunduan ng mga senador sa caucus noong Martes na sa August 6 tatalakayin sa Senado ang posibleng pinal na desisyon sa impeachment trial, sinabi ni Estrada na dapat pa ring igalang ang Supreme Court sakaling paboran ang motion for reconsideration ng House of Representatives. Idinagdag ni Estrada na kung hindi sila susunod sa Supreme Court ay posibleng magkaroon ng constitutional crisis. If we will not abide by the ruling of the Supreme Court, we are going to flirt for the constitutional
crisis, and if there is no constitutional crisis, what will happen next? There will be chaos, dagdag ni Estrada. Ipinaliwanag pa ni Estrada na nabilang niya ang mga kasamahang senador na susunod sa ruling ng Supreme Court sa isinagawa niyang caucus base sa kanilang mga sinasabi at kanilang body language. Sinabi rin ni Estrada na kung silang mga mambabatas ay hindi susunod sa kataas-taasang hukuman ay lalong hindi ito gagawin ng mga ordinaryong tao. PhilAm TV Network, the heartbeat of Filipino-American culture in the United States. It is the only channel that brings you closer to home, celebrating the rich heritage and traditions of the Philippines. Available on free TV without any subscription and on digital platforms like Roku, Amazon Fire TV, WCE TV apps, Facebook, and YouTube. Wherever you are, whatever you do, stay connected to your Filipino heritage with PhilAm TV Network. PhilAm TV Network Inc., the only Filipino-American channel always within reach. PhilAm TV. For PhilAms, by PhilAms, on Free TV. The only channel available on Free TV without any subscription, also available on digital platforms such as Roku, Amazon Fire TV, WCE TV, Facebook, and YouTube. Wherever you are, stay connected to your roots with PhilAm TV. Visit our website, www.philmtv.us. Atong 14 pa sa Alpha List kinasuhan ng murder, illegal detention sa DOJ. Isinampa na sa Department of Justice o DOJ ang mga kasong murder at serious illegal detention laban sa negosyanteng si Charlie Atong Ang at ang 14 iba pa na umano'y sangkot sa pagkawala ng mga sabongero. Ang reklamo ay inihain ng mga pamilya ng mga nawawalang individual at itinuring ng malaking hakbang sa matagal ng investigasyon hinggil sa kontrobersyal na serye ng pagkawala na yumanig sa bansa mula pa noong 2021. Kabilang sa mga dinadawit ay ang personalidad na konektado umano sa Pitmaster Operation na ngayon ay inaakusahang nasa likod ng umano'y sabwatan para ikulong at ipapatay ang ilang sabungero. Kasabay ng pagsasampa ng kaso ay ang pagkalat ng isang di umano'y leak na listahan mula sa affidavit ni whistleblower Julie Patidongan alias Totoy. Tinukoy sa nasabing leaked documents ang tinaguriang Alpha Group na sinasabing pinakamakapangyahang grupo sa loob ng Pitmaster na siyang nagpapasya sa mga pangunahing pulisiya at kapalaran ng mga nawawalang sabungero. Nasa 15 ang nasa Alpha List kung saan kabilang dito sina Atong at ang dating NCRPO Chief General Jonel S. Tomo. Dahil dito umigting ang panawagan para sa mas masusing investigasyon sa lawak ng operasyon ng Pitmaster at ng nasabing Alpha Group. Ayon sa dokumento, sistematikong pinagsasamantalaan umano ng grupo ang mga mahihirap na sabungero. Kinukolektahan ng milyon-milyong piso at nang tumanggi o hindi makabayad, ang ilan ay pinapapunta at pinapatay. Sa mga balita sa ibayong dagat, nag-aalit ang hangganan sa pagitan ng Cambodia at Thailand. Nagpapatuloy pagkikiskisan sa hangganan ng Cambodia at Thailand, nagdulot ng kaguluhan at pagkasawi. Noong July 24, 2025, muling nag-alap ang sigalot sa pagitan ng militar ng Cambodia at Thailand sa hangganan sa paligid ng Preah Vihear Temple, isang rehiyon na matagal nang pinagtatalunan. Humigit kumulang 38 katao ang nasawi at mahigit 200,000 ay napilitang lumikas habang lumalala ang labanan. Ang Cambodian side buhat ng intentional na pagpapalakas ng depensa niya noong July 28 ay nagdulot ng mas matinding labanan bago sumapit ang naka-schedule na ceasefire talks sa Malaysia. May mga aligasyon pa na paggamit ng chemical weapons na mariing pinagdidebatihan ng magkabilang panig. Pananawigan sa rehiyon, nagpahayag ng seryosong pangamba ang ASEAN, bansang gaya ng India, EU at iba pa
hinggil sa lumalalang sitwasyon. Nananawagan sila ng agarang tigil sa paglalaban at diplomatikong pagresolba. Para naman sa ulat panahon, 3 pang bagyo papasok sa PAR ngayong Agosto ayon sa Pag-asa. 3 bagyo ang inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR ngayong Agosto batay sa pagtaya ng Pag-asa. 2 sa inaasahang bagyo ay nasa Hilagang Kanluran ang pagkilos mula sa Northern Visayas o Central Luzon patungo Northern Luzon at ang isa naman ay posibleng tatahak papuntang Taiwan o Southern China. Posible rin umanong mabuo ang bagyo sa may katubigan ng bansa pero inaasahang tutumbukin ito ang Ryukyu Islands sa Japan. Kung mangyayari ito, inaasahang may iwasan ang direct impact ng bagyo sa Pilipinas. Ngayong Agosto ay isang low pressure area o LPA ang patuloy na binabantayan ng Pag-asa sa may hilagang silangang bahagi ng extreme northern Luzon at hindi inaalis ang posibilidad na mabuo ito bilang isang ganap na bagyo sa mga susunod na araw. At dyan po nagtatapos ang aming mga balita mula sa Pilipinas, Estados Unidos at buong mundo para sa Pilipinas Update Global. Ako po si Arnel Sestoso ng NGO TV Network na nagsasabing ang buhay ay hiram lang. Kaya atin itong pangalagaan. To God be the glory. But let us find out our destiny and strengthen our spirituality. Mabuhay po kayo!